A vast of green nature. Sun rises, cold breeze touches, wet grasses, tall trees, aspiration form. And there, morning has started. Alright, for today's video, I will tour you around sa ating, oh my god, meron ba ako niyan? But yeah, I will tour you in this nipa palm leaves. Make sure if you're going to this kind of area or place, dapat nakasuot kayo ng long sleeve pants because it may cause you injury. The leaves may cause you injury or any scratches or any bites, diba? So you're gonna have boots. I'm sorry for the word or the pronunciation. Okay, so yes, ano nga ba yung nipa palm trees? Bakit kukunin siya? Bakit kinukuha siya? Actually, dahil ito po ay maaring gawing pangsiling ng mga hut or native hut dito sa Pilipinas. So we are in the Philippines and the leaves of this nipa palm trees is weaved into ceiling. And hindi lang basta ceiling guys, or hindi lang basta nipa, basta lang makakuha ka ng leaves. You should make sure that you get the strong ones, yung not easily broken. Diba? Yes, kailangan yun guys. You should know the good leaves para maayos siya gawin at saka hindi siya mabilis masira and mag long last pa siya. So yun nga, yan na tayo. This is the way. Yes. Dito na nga. So si Mama Marie is now fixing herself. Dahil siya po ay magka-cut na ng mga branches. Anyway, Mama Marie is 64 years old but still a very hardworking woman. Very strong and wise. Ang daming alam gawin. Yeah, she's a multi-talented woman. Super galing niyan, guys. Oh my god. Kasi nakita ko talaga lahat. Ang galing niyang gumawa ng ng ganyan. Ang galing niyang mag-weave. Kahit anong ipagawa mo sa kanya, bags, mats, yan, may ganyan pa nga yung nipa gawing ceiling. Marunong din yan kung sa ano pa, kung sa Bisaya pa mag-atup. Yes, marunong siya maglagay ng yero, ng bubong. Super. Nakita ko siya noon, umakyat dun sa bubong. Siya yung kasi before nag-weave na yan siya ng ganyan, ng nipa palm tree. Nag-weave na siya, tapos nilagay na dun sa bahay kubo dun sa bukid. Siya yung talaga, ang galing. Nakaka-believe na such woman is actually exist. Tapos naging ko pa siya. Naging mama. So I'm so happy. Meron pa siyang niyan. Actually si Mama ay nagkaroon ng frozen shoulder pero eventually nawala siya. So laking pasalamat namin kasi ang dami na namin napuntahan manggagamot, doctors, pero nawala din siya eventually. Siya sinamahan siya ni Budoy. Dahil buddies yan sila. Super buddies ng mag-ina na yan.
Yes, so makikita nyo si mama, kumukuha pa siya dyan. Kasi kulang pa. Nag-ano pa siya. Anong tawag dyan? Hinihiwalay yan sa branch yung leaves. Yes po. Yes, yan yun si Budoy. Okay. Si Jose ay maglalagay ng leaves dyan sa sako. At saka, guys, note, kailangan talaga siyang kaya mahirap din siyang gawin kasi, or mahirap din kumuha ng ganito kasi kailangan mo ng patience. Kasi, kailangan mo siyang i-arrange, yan, in a group or one bundle. Basta hindi ganun siya kadami, tsaka mo siya ilalagay sa sako. Yes, at saka paulit-ulit mo siyang gawin hanggang sa mapuno. Kasi alam nyo ba kung bakit straight yung pagkalagay niya? Kasi bawal mayupi, bawal bawal ma-fold yung yung stick ng leaves. Kasi pagka natupi or nayupi yon, hindi na siya pwedeng maggamit, useless na siya. At saka masasayang yung yung pagod mo mula sa pagkuha, pag-cut, pagkuha, 'di ba? Pag-separate, ang dami mong ginawa tapos masasayang lang, kaya it's fine to do this work, this additional work para naman yan sa sa effort mo, para hindi masayang yung bagay na ginawa mo, 'di ba? Kanina. So yan na nga, 2 sacks been harvested dito. And yes, ipapakita ko naman sa inyo later or sa part 2 ng ating video kung ilan nga ba ang magagawa ng 2 sacks ng nipa palm trees. Okay, leaves. So yan, inalsa na nga at dadalhin na sa motorcycle para ready na to going home. So yan nga pala, yung prutas na yan ay nakakain din. Sabi nila, it's like, it tastes like jelly or nut. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Watch out for part 2. Bye-bye.